Hola from Barcelona. Today's a special day kasi birthday ng mom-in-law ko. Tara, ipapakita ko sa inyo kung paano kami mag-celebrate ng birthday dito at ano nga bang karaniwang table manners ng mga Espanyol. Sinundo ko yung mga anak ko from the school para mag-half day at mag-celebrate ng birthday ni Lola. Tuwing may special occasion talaga namang todo, ayos sa mga bagets ko. Naka-costume pa talaga sila. Tuwing merong mag-birthday sa family namin, nakagawian na nila na gumawa ng birthday cards. Hindi na kami bumibili. Libre na at literal na galing sa puso. Ito naman ang OOTD ko for today. Andito na kami ngayon sa bahay ng biyanang ko. Pagkarating pa lang ay binigay na kaagad ni Julian dyan ang birthday cards nila para kay Lola. Ito naman ang mga regalo sa kanya. Isang bouquet of flowers na sobrang ganda. Isang halamang pangtanim. At ito naman hipag ko, 1 kilong shrimp ang regalo. Sa totoo lang kasi ang hirap mag-isip ng iregalo sa kanya. Isang linggo na namin pinag-iisipan kung anong pwedeng iregalo. So ito naman mom-in-law ko. Ito niya nahihanda today. Simpleng food lang. Ito ay ang monchetas. White beans na may kasamang pritong liempo. Ako naman ito pa na yung video sa labas. Sabi ko sa asawa ko, bilis, kunwari dadaan ka lang, pero gandahan mo yung lakad mo, ha? Ako, sustuloy siya. Nim. Ito yung gusto namin iniihaw sa bahay. Lamb meat yan. Kung hindi mo pa natatry na mag-ihaw niyan, gawin mo na. Lagyan mo lang ng konting salt at olive oil. So habang sila yung nagbabarbecue, ako na may nagwawal. Hindi na naman mapakali ang lola nyo. So ito sabi ko sa asawa ko, siya naman ang bibidyuhan ko. Sabi niya, wait lang. Medyo malamig na ngayon dito, kaya umakyat na ako sa taas para tulungan ang bayanan ko. Nagsadatingan na rin ang iba pa naming bisita. May dala-dala silang cookies at chocolates. After kasi ng lunch, mahilig silang kumain ng cookies or dried fruits, pampahimas daw. Ito naman ang eksena ng mga anak ko. Tuwing may handaan, hindi nawawala ang vermouth kung tawagin. Appetizers yon, usually seafoods in can, ganon, at alcohol. Mahilig din sila sa alak. Mahilig din sila sa cold cuts before ng main course. Yung lunch dito, usually nag-start ng 2 p.m. sa mga normal na tao. Pero dahil busy palagi ang pamilya ko, 3 p.m. na kami mag-lunch. Minsan nga 4, 5. Ito na sa wakas, luto ng ulam. Hindi sila kumakain ng rice everyday. Yung pinaka-rice nila dito ay tinapay talaga. Nung unang dating ko dito, nagra-rice talaga ako araw-araw. Pero habang tumatagal, nahahawa na ako sa kanila. Masasanay ka na lang talaga. Siguro sa isang buwan, 3 hanggang 5 beses na lang ako magkanin. Gulay at karne lang talaga sila. Minsan pastas, ganon. Sa table naman, wala ka makikitang nagsa-cellphone. Today, ako lang kasi nagbibideo ako. Biyanan ko mismo nagpupush din sa akin na mag-vlog. Sinusuportahan niya talaga bawat hilig ko. Yung unang napansin ko sa kanila dati, hindi sila kumakain hanggat hindi pa nakaupo ang lahat. Kahit na gutom ka pa, kailangan mo maghintay. Unless pinilit ka nila na mauna na talaga. Kaya minsan lumalamig na yung ibang pagkain kakahintay. Pero syempre, maghihintay tayo. As a respect. Yung 2 kamay kailangan daw ay nakalagay sa lamesa. Meaning to say, dapat busy ang 2 kamay mo. Or kahit hindi busy, pero dapat visible at nakapatong sa taas ng table. Hindi sa ilalim, hindi sa bulsa, at hindi sa binte ng jowa mo. So yung mom-in-law ko, di ba, blooming na blooming. Sobrang swerte ko sa kanya at sa hipag ko at buong pamilya nila. Ramdam na ramdam ko talaga na welcome ako at yung suporta nila at pagmamahal. Wala na talaga may hiling pa kay Lord. Dahil birthday din ng isang family member namin last week, ay nagdagdag na rin kami ng candle. Kaso baligtad pa yung number 7. At ito nga, inilabas na nila ang iba pang dessert, cookies, chocolates, at syempre, more wine pa. Ito naman ang niregalo ko sa biyanan ko, 2 set na damit para sa kanyang next travel. So kung makikita nyo, kanya-kanya sila ng kwento. Walang katapusang chikahan. Ito, mom-in-law ko, nag-request pa. Kantahan ko daw siya dahil birthday niya. Pagbibigyan na natin, creep daw ang gusto niya. Hindi niya daw alam ang lyrics, pero yun daw ang gusto niyang marinig.
So guys, ipopost ko na lang yung song dito para hindi na humaba pa yung video natin. After naman ng lunch, usually natutulog ang mga tao dito. Etong tinatawag na siesta. Pero dahil birthday ng biyanan ko, susubukan namin hindi makatulog. Usong-uso pa rin ng siesta dito, short nap o pag-idlip. Typically after lunch. Kaya marami pa rin talagang stores or businesses na nagsasara at 2 p.m. Tapos mag-open sila ng 5 ng hapon ulit. 3 hours break. Kaya kung bibisita din kayo dito, expect nyo, lalo na Sunday, na halos close lahat, pati ilang malls, etc. Sinihan lang ang bukas. Eto guys, sana nagustuhan nyo ang video natin for today. Hanggang dito na lang ulit. Lalabhan ko muna itong pantalon na minansyahan ko. Hindi kasi ako nagbabasa, Liquid Center palang nakalagay. Hi! Adios!